Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Babaeng rider nalatayan patay og 10-wheeler truck sa lungsod sa Dalagit. Tulo ka mga eskwelahan sa Lapu-Lapu gilungkab. 44,000 pesos nakuha sa usa sa mga eskwelahan. Proseso sa paglukat sa na-impound nga mga motor tungod sa modified muffler atong sayran. Ug matcha-inspired nga mga pagkaon paukyab sa usa ka Cebuano content creator. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nalatayan patay ang usa ka babay nga rider sa usa ka 10-wheeler truck sa National Highway sa lungsod sa Dalagit. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Dead on the spot ang babaeng nakamotorsiklo tungod sa naangkong grabing kadaot sa kalawasan. Kini human siya nalatayan sa 10-wheeler truck. Nahitabo ang insidente sa National Highway sa Barangay Manangal, lungsod sa Dalagit sa Southern Cebu, pasado alas 4 gahapon sa hapon. Giila ang biktima nga si Sheena. Hingkod ang panuigon, minyo, mulupyo sa maong dapit. Matod sa hepe sa Dalagit Police Station, nga base sa mga saksi nga ang biktima o ang 10-wheeler truck ang nagdagan sa parehong direksyon. Naguna ang motorsiklo nga naka-right turn signal light. Hinungdan nga nisibog pa left side ang truck, hangtod nga nagkatungod na sila, apan kalit lang matod pa nga niliko pa wala ang biktima. Dinhi naego ang rider sa tunga nga bahin sa truck, natumba ang motor ug nalatayan ang rider sa truck. Ay nakakita nga ning iwag pud pa left ang driver. Okay. So pag iwag sumurabag mo una na lang niya ba kay di ba man driver nga mo Right. padaplin. Padaplin di ba? So pag padaplin na niya nag-abot sila antod nga nakalapaw siya gamay ma'am sa motor. Nikalit lang kuno og left padung og kabig sa wa ma'am ang motor. Unang naigo sa middle portion sa truck na motor nalagpot na motor nalatayan pagid ba para kung paminaw ato mga Morgan driver ang motor ta may series in peace masige ang pangagpas mo ba kanang tatanaw ko ditso lang ba wala nga na disgrasya in tao. Matod sa hepe nga nakigsetol ang pamilya sa biktima ug wala nay kasong ipasaka. Pahimangno niya sa mga motorista. Dapat lang ma'am sa mga motorista ma'am sa pagdrive og sakyanan dapat defensive driving lang kita ma'am, safety lang kita nunay kay kita ma'am dunay pay pamilya natong nagpaabot sa atong tagsa-tagsa ka balay ma'am. Sabtang sa Cebu City, usa ka SUV ang nibangga sa usa ka balay. Di naigo ang tindahan niini. Nahitabog kini pasado alas 8 ganihang buntag sa Unit 5, Sitio Opera, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Subo. Matod sa driver sa SUV nga nagbiyahe siya padulhog sa dihang nibasiyo ang brake. May na lang nga wala ray tawo nga naangin. Nagkasettle raw usabang driver ug ang tagiya sa balay. Hindi pwede siya daan. Doon ako yung batik doon nga mudagan ko na mag-igot-igot. Niya ako rang dada kay wa pa ko yung mekaniko nga nakuha. So atong nakalugar ko gahapon og ari sa syudad kalit man kaayo. Kay pag aksog dulhog di kalit sa siyag kusog. So nauna nako delikado na ni. Ako og langay-langayon pa nako mo langita na lang ko asa nako makuan nga minus og damage. Dia galing ko na ng gabantay mo sa tindahan niya. Ni kalit og paka, pagpaka di gawas ko. Ako nakita na ako dia na. Nadumog na siya. So, Teo. Kay aron sitol ba. Kay mas maayo mga adto dito legal ang pagka-istorya. Okay. Are kami kamera basig na yung mga diferensya gamay. Di pa maklaro. Uban ni Philip Patricio ug Lance Gabuti. Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Musubay sa taas ug kuti nga proseso ang pag-claim sa mga motorsiklo nga na-impound tungod sa modified nga muffler. Gawa sa 5,000 pesos nga penalty, may dugang pang mga bayronon. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Contim, miadto ang mga tag-iya sa na-impound nga mga motor. Lakip sa 28 tanan nga nadakpan sa operasyon sa Barangay Look tungod sa modified o nabag-o nga mga muffler. Matod sa usa kanila, gamit pagyud unta kuno ang motor sa pagpamasahero, delivery ug passenger app. Matod pa, second owner lang siya niini ug dili kuno siya ang niusab sa muffler. Ang tagya. Ang? First owner. First owner. Oh, yes. Nabalo ka nga gibag-o niya wala.
kabalo ko. Akabalo ko nga Oo. ako. Yun sa manigi-ilisan, yun niya, or gay? Ambot na, yun sa na. Opera daw na, opera daw. O, karoon sa may plano ni Moron, sir? Mo, pangita ng pamagi para malukat. Dili ba yung nagkalkala na katong First owner. Lagi, first owner ko. Kung ano yan sa LTO? Kalkal din ni, dili din ni. Dilikon. Wala ilise, kalkala. So, saba-saba, din siya kuya. Kanang palalo yan mo. Saba, saba. Pero dili ko pareha sa mga pinpayo kanang mga Matud sa team, sa mga mo-claim sa na-impound nga mga motor tungod sa modified muffler, taas ang proseso nga subayon. Bayaran adto sa LTO ang TOP, 5,000 pesos ang penalty, ug magdala sa orihinal nga stock pipe aron ipataod sa motor. Pero before sila makabayad dito, ila usang tangtangon ilang muffler dire. So ila nang usa na sila requirement nga i-surrender nila ang muffler. Ini kahuman diha pa mo issue og kanang clearance no si after payment mo issue si LTO signed by RD nga katong clearance nga ila sang ipadala dire. Pero ang akong dili pa sana nako ma-release kay ang katong ilang iilis nga stock nga pipe ila pa man sa itong ipataod o ipa-inspect po sa MBIC. So, MBIC, na ay inspector sa MBIC nga muari po dire. So, duha akong pangitaon, ang katong clearance sa LTO o katong certificate sa MBIC nga wala siya nilapas og 99 decibel. Gawa sa 5,000 nga ibayad sa LTO, sa team office usa bayaran ang towing fee 500 pesos ug storage fee tag 100 pesos kada adlaw sa pagka-impound. Magkadakog, magkadugay. Gibarugan sa team ang ilang pagpanakop nakabase sa Republic Act 4136 o LTO Code ug sa Joint Administrative Order sa ahensya. Even ako before ko ni hamag ani nga issue ha kini sa muffler kay gahapon ra man gyud to. Daghan na kay ko there were numerous complaints na gyud ko nga nadawat agi through 888 nya kanang i-direct diri sa among office. Nakadisturbo na sa kadaghanan sa community. So, angay kay stop. Ang Mandawi Traffic dunay napo ka mga LTO deputized enforcers nga maka-issue og TOP sa mga malapason. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mas hingusgan pa sa Mandawi City ang paggukod sa mga malambigit sa vandalism. Ilabi na ang mga kabataan. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa pipila ka bahin sa Mandawi, labi na sa mga kural ug bakanting yuta, makadapit yun sa atensyon sa mga lumalabay ang vandalism nga nahitabo. Yano ra kayong gihugaw-hugawan sa wa pa mailhing mga tao. Bisan gani ang bag-ong compactor garbage truck sa Barangay Upaw, wala makalingkawas. Maong si Kapitan Jojo Dizon nagpa-finding primo para mahibaw-an kinsa ang nag-vandalize sa government property. Sa sesyon sa Mandawi City Council niadtong Lunes, usa kini sa nahisgutan ug natuki. Mipaduso si Konsehal Jen Delmar og amendment sa Anti-Vandalism Ordinance sa syudad. Gusto niyang mapatubag ang mga ginikanan o guardian sa mga batang mihimo niini. Labi na ang 15 anyos paubos. Samtang sa mga nag-edad og 15 pataas, kung masakpan, ipaubos sa community service. Karon gyud mostly mga bata o I think wala sa town ni sila na aware na dili na pwede gyud ang vandalism sa especially sa mga private properties. And then for the 15 below, mao na siya na ang parents gyud ang shoulder sa ilahang nahimo na damage. Suportado sab sa mayor ang maong lakang para mapabilin ang kalimpyo sa kadalanan ug mapugnan ang binuang sa mga kabatanunan. Kanilang yun ang ato at seek invitation sa mga minors. Kasi if you've noticed, ever since, grabe na yun ang kaning vandalism nato dire sa city. First reading pahinuon ang ordinansa ug ipaduso pa sa nalambigit nga mga komitiba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Level up na kuno ang kolor sa inyong paboritong Pinoy food. Ang pangutana, level up bapud kaha ang kalami. Kana ang pakulo sa content creator nga si Randolph nga patok karon online. Tungod kay paborito niya ang matcha, migamit siya og matcha flavor sa iyang mga putahe. Presenting matchampurado nga giparisa niya og GGG kun green nga galunggong.
Gisagulan niya og kikay twist ang street food sama na lang sa pritong isaw nga color pink ug Adidas nga color purple. Samtang empanada gibuhatan niya og itim panada version. For the dessert, adunay maha black ka. Mato ni Randolph, nausaban ang mga kolor sa iyang mga giluto tungod sa food coloring. Ang importante, lasarap gihapon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sunod-sunod nga gilungkab ang tulo ka mga pampublikong eskwelahan sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kapin sa 50,000 pesos ang nadagit. May aduna na ba'y lead ang eskwelahan kung pila ang nalambigit sa pagpangawat? Sa kuha sa CCTV sa naasoy mga eskwelahan, makita nga nag-inusara lang ang kawatan. Ug base sa pamayhon niini, nagduda ang mga principal sa tulo ka mga eskwelahan nga posibleng samang sospek ra ang nihimo niini. Unang gisulod sa nag-inusarang sospek ang Babag 1 Elementary School ug Babag National High School niadtong Sabado sa kadlawon. Sa CCTV sa Babag 1 Elementary School, makita kining usa ka lalaki nga nisuway pa pagpananaw sa unsa may mahimo niyang makawat sa kantin. Apan kay nakita niyang daway sud ang kantin, tagsa-tagsa niyang girombo o gilungkab ang nagkadiyang opisina o mga classrooms sa grade 2 o grade 3. Gawas lang sa jacket, sulod sa Master Teacher's Office, walay laing nakuha ang kawatan. Pag-assess na mo, wala siya after sa mga kuan, sa mga laptop, sa mga butang. Mura kang yang mga kwartas. Ug kay gatapad lang ang Babag 1 Elementary School ug Babag National High School nakuhaan pa sa CCTV nga nilipot sa luyong bahin sa eskwelahan ang maong lalaki ug nilabang paingon sa Babag National High School. Una niyang gisulod ang Lantaw Building agi sa luyong bahin sa Physics Lab. Girumbo usab niya ang canteen ug Teachers Co-op. Lakip sa iyang gisud kining admin building ug gipanglungkab ang tanang mga opisina dinhi. Madungog pa sa CCTV ang saba nga mugna sa pagpanukdok niya sa mga padlock. Padayon siya sa pagpanglungkab sa tanang mga opisina sa admin building hangtod sa alas 3 sa kadlawon. Duha na kabuka mong wardya. Yeah. Wapo ko kay Bao nga wala kabantay kay sila kung siguro ginabantayan. Nakuhaan pa ang iyang paggawa sa Babag National High School balik ngadto sa Babag 1 Elementary School. Apan wa na makuha sa CCTV kung asa siya nigawa sa Babag 1 Elementary School. Ang naasoing mga tunghaan parehong aduna untay mga gwardya. Matod sa principal, niabot gayud ngadto sa 44,559 pesos ang nadagit sa suspitsado diin dakong bahin niini gikan sa accounting office ug sa canteen. Ang tanang mga drawer sa table gyud, nablihan kita nan. Nakaabli man siya sa kanang vault nga gibutangan sa kwarta. Na-recover dito sa accounting office ang nagkadiya mga tools nga gituhuang mo'y gigamit sa suspitsado sa pagpanglungkab. Matod sa duha ka mga principal, napablatter na nila ang insidente ug nagpaabot na lang sila sa resulta sa investigasyon. Ug kaganihang kadlawon, ang Babag 2 Elementary School na usab ang gibiktima. Sa CCTV sa eskwelahan, makita kining usa ka lalaki nga nagnapsak ug nagmask nga mikatkat sa kural pagawa sa eskwelahan. Kay nabantayan di siya sa gwardya, gigukod na siya hangtod sa gawa sa eskwelahan. Nagtuo ang gwardya nga gibug-atan na ang sospek. Kay sulod siyang napsak pulos mga sinsiyo, gikan sa kantin, busa iya kining gibiyaan. Lakip sa gibiyaan sa suspitsado ang iyang tsinelas. Wa ko kabalo pod na nasa ikauban o unsa ba na may dala kanang kutsilyo. Mo to nga ang bag na lang kung gibalikan ng bag kay gibutang na niyang bag kay bugat man puro man sinsilyo. Matod sa canteen in charge, ang mga sinsiyo nga niabot sa 25,080 pesos halin nila sulod sa duha ka adlaw. Na-recover usab sulod sa canteen ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanglungkab sa mga classroom sa grade 6. Ang napsak nga gisudlan sa sinsiyo iya sa usa ka grade 6 student nga nahabilin sa classroom. Ang kwarta sa sulod sa classrooms nga gisulod sa pitaka sa mga teachers nga contributions sa mga bata sa SPTA maoy nadala. Murag mga kuan siguro, mga more or less mga
15,000 sir no if kuan na to ang 3 classrooms total. Wala makuha sa CCTV ang dapit di iniagi ang suspitsado apan duda sila nga posibleng didto sa kural sa luyong bahin sa eskwelahan ni Agi. Dinha niya ng kural gituhuang ni Agi ang nag-inusarang suspitsado. Gawas nga adunay septic tank ug putol nga kahoy nga mamahimo niyang kapatungan, luyo niya ng kural nakita usab ang usa ka hagdanan. Ang profile niya maugyod kay nakuha pud sa CCTV na mo although dili kay klaro pero makitaan gyud nimo nga gamayon pud siya. Sa latest incident karon ang sa Babagdos ma'am na ay persons of interest ang barangay ni coordinate na dito ang ato ang investigator. Ses na nawagan karon ang mga principal sa tulo ka mga eskwelahan ngadto sa Lapu-Lapu City Police nga unta masikop na ang suspitsado aron dili na kini makapanglungkab pa og ubang mga eskwelahan. Ses, Daghang salamat, Luan May Rondina. Gitinguha karon sa LTO7 nga mapasuspenso og 3 ka buwan ang driver's license sa mga registered owner sa mga motorsiklong gimaneho sa 4 ka mga minor de edad nga nag-racing sa Centennial Road sa Cordova. Gawas ni ini matud ni Attorney Vincent Tiago, OIC Operations Division ug Legal Officer sa LTO7, gitinguha usab nila nga mapakanselar ang registration sa mga motorsiklo. Una ni ini, napadada na og show cause order sa LTO7 ang 4 ka mga minor de edad ug ang mga registered owner sa 4 ka mga motorsiklo. Lakip sa penalty nga ipahamtang sa LTO, mao ang pagban sa 4 ka mga minor de edad nga makahupot unya og driver's license kung mutungtong na sila sa legal nga pangidaron. Ginikanan gud sila, maginikanan kasagaran, pasagdaan nila ilang minor anak mag-drive og motor. So we will move for the cancellation of the registration of the motor vehicles din. Atensyon sa mga Sugbuanon nga hilig mo biyahe sa laing nasod. Adunay pahimangno ang Department of Foreign Affairs nga gidili ang dili otorisadong stamp o marking sa Philippine passport. Matud sa DFA, mahimong invalid ang passport tungod sa dili otorisadong kabag-uhan. Posible usab nga mapahamtangan og silot ubos sa balaod sa pagbutang og stamp tungod kay mahulog kini nga tampering sa official document. Bugtong authorized official lang ang pwedeng magbutang og stamp o marka sa passport. Ning baguhay lang usa ka Filipina digital nomad ang gibabagan sa US Immigration Authorities tungod sa iyang passport nga adunay mga souvenir stamp gikan sa nagkadiiyang destinasyon. Sa mga adunay talento sa pag-awit, panahon na nga inyo kining ipakita. Aduna kita ipahigayon nga Sparkle Edition para sa The Clash, The Voice Kids ug Tanghalan ng Kampiyon karong February 28 sa Robinsons Galleria, Cebu, gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Bukas kini sa tanan gikan sa edad 7 anyos pataas. Busa mga kapuso, apil na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Narescue ang duha ka mga bitin sa malaglahing lugar sa Cebu City ug parehong nakuha gikan sa kisame sa mga panimay. Ang usa na rescue kagahapon sa barangay Sawang Calero. Gibana-bana nga aduna kini gitas-on nga 3 metros ug moabot sa 20 kilos ang gibugaton. Gikuha kini sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang kagirang buntag, laing bitin ang narescue na usab gikan sa kisame sa panimay sa barangay Capital Site. Matud pa, natingalan na lang ang tagbalay nga dunay milagubo sa ilang kisame. Ug sa dihang gisusi sa mga silingan, nakita ang gibanabana nga duha kadupa nga asawa. Ang mga kawani sa Bureau of Fire Protection ang nitabang sa pag-rescue sa maong bitin. Ang maong mga bitin, gi-turn over na ngadto sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Mibisita karong adlaw sa Sugbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kundiin miduaw siya sa duha ka mga pasilidad sa Department of Social Welfare and Development. Kini ang hiniusang gitutukan ni Alan Domingo ug Nico Sereno. Miabot si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Sitio Kawayanan, Barangay Tayod, Lungsod sa Liloan. Diin siya ang nangulo sa inaugurasyon sa Pag-abot Processing Center ubos sa DSWD. Gisugat siya ni Secretary Rex Gatchalian o DOT Secretary Cristina Frasco o gubang mga lokal nga opisyal sa lungsod.
Nakikhimamat ang presidente sa mga benepisyaryo sa programa ug midiretso usab sa kusina din aduna nay giandam nga pagkaon, naglakip sa puspas o lugaw ug pan. Miadto usab siya sa second floor sa center diin iyang gisusi ang area alang usab sa mga bata. Ang pag-abot center ang gipalapdan nga Balik Probinsya program sa DSWD nga gigahinan og mokapin 800 milyones pesos karong tuiga alang sa paglungtad sa programa ug alang usab sa mga taong way kapuy-an. Aduna kini 150 bed capacity diin makapuyo sulod sa 30 ka adlaw. Dinhi usab ipahiga ng livelihood training isip pagpangandam sa ilang community reintegration. Hatagan sila og mga ayuda, apil na ang abang sa balay sulod sa usa ka tuig samtang nagsugod pa sila sa ilahang kinabuhi. Dati yung Balik Probinsya, kailangan sila yung lalapit sa amin. Sila yung magsasabi na pag nasa Maynila ko or nasa mga highly urbanized city ka, sila yung lalapit na gusto ko bumalik sa probinsya. Ito pabaliktad. Tayo na ang umaabot sa kanila. Kaya nga, oplan pag-abot. Okay, pagtabang sa gobyerno, nagitagaan mi karon og house rental og labi na sa among umaabot nga livelihood. Samtang gikan sa Liloan, milahos ang presidente sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City. Mi-inspeksyon siya sa pasilidad nga mo'y hub sa DSWD sa repacking sa libo-libong relief goods. Sa miaging tuig, na kumpleto ang 5 kabag-ong mechanized production system nga mibalor og 117 million pesos. Pinaagi niini, mas napadali ang produksyon sa family food packs nga giandam ng daan para sa mga biktima sa trahedya ug kalamidad. Kun kaniadto, 10,000 ka packs ang maproduce sa usa ka adlaw, karon na triple na kini ngadto sa 30,000. Malaking tulong itong pagkagawa. Ito pinagawa pa natin, pinadesign natin itong mga machine na ito para talaga sa Pilipinas. At ito meron tayo sa Luzon, ito yung para sa Visayas at saka Mindanao. Yung Mindanao, meron tayong tinatayo na isa pa sa Butuan City, pero hindi pa mag-operate yun hanggang siguro end of the year. Lakip sa gitanaw sa presidente ang pagpa-ship sa mga relief packs sa laing-laing mga probinsya o rehiyon. Nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility. Karon nga operational na kining mechanized nga facility dinhi sa Barangay Tingob sa Mandaue City, gipasalig sa DSWD nga mas paspas na unya ang ilang preparasyon ining mga family food packs. Gikan dinhi sa ilang warehouse sa Mandaue City, ibiyahe na yun kini padung sa lain-lain nga mga lugar. I-preposition na nila sa lain-lain nga mga warehouses, dili lang sa Visayas, lakip na sa Mindanao. Para sa ating mga kababayan, assurance to na kung nasaan man kayo at kung saan man tumama ang sakuna, mabilis tayong makakaresponde at may sapat na family food packs para sa lahat na maapektuhan. Nakikistorya ug nangumusta usab si Marcos sa mga volunteers ug sa mga nitabang pagpamutos. Ang uban, naka-cash for work program sa DSWD. Ako si Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Balitang Bisdak. Nahitabo ang duha ka mga insidente sa pagpamusil sulod lang sa usa ka adlaw sa lungsod sa Leyte sa probinsya sa Leyte. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang insidente ni atong February 18 aron matumbok ang mga sospek. Ang unang insidente nahitabo sa Barangay Salog pasado alas 5 sa hapon. Dali nga gida sa tambalanan ang biktima nga si Roldan Laborte kinsa usa ka construction worker ug nagpuyo sa maong barangay. Matun sa kapulisan, padung nang muuli sa ilang panimay ang biktima sakay sa iyang motorsiklo dihang gipusil kini. Ang biktima naigo sa tuog bahin sa dughan. Pagka alas 10 sa gabi sa susamang adlaw, patay ang usa ka manindahay ug isda human gipusil sa Sitio Tabuige, Barangay Consegra. Base sa investigasyon, nga samtang natug ang biktima, kalit lang kining gisulod sa mga responsable ug gipusil sa nagkadiiyang parte sa lawas. Moabot ngadto sa 8 ka mga basiyo sa bala nga gituho ang kalibre 45 nga pistola ang nakuha sa crime scene. Nakigalayo na ang pamilya sa negosyante nga si Kingston Cheng kinsa namatay sa hit and run niadtong February 8 sa buhatan sa NBI Central Visayas Regional Office. Gawa sa investigasyon sa kapulisan, may pahigayon usab og parallel investigation ng NBI batok sa suspect nga si Sean Andrew Parahilio. Mato ni Attorney Terence Fernandez, abogado sa pamilyang Cheng, nga nagpasalamat ang pamilya sa abag sa NBI.
buot nila nga mapalig-on ang kasong mapasakan na. Pinaagi sa mga natigom nga mga ebidensya sa ahensya. Samtang gibutyag sa tigpamaba sa NBI-7 nga motabang sila sa pagkuha ug pagpangita pa og dugang ebidensya nga magamit sa kasong gipasakan na batukang paharilyo. Aduna sila gi-issue nga suplina sa pipila ka mga institusyon nga may kalambigitan sa kaso. Labi na itong unsay ang disgrasya nga nahitabo dito sa Maria Luisa, ang pag-hospitalize sa katong driver niya o katong mga nahitabo after siya na-hospitalize. Kaya na niya to siya posible man ko na niya matuki nga mga violations or lapses nga mo justify na siya o tintahay na i-file nga kaso ang NBI. On behalf of our Regional Director, Attorney Jose Army A. Monsanto, we would like to confirm that the legal counsel of the Chang family was here this morning. As to our position on filing a separate case, we will continue to gather and collect pieces of evidence to strengthen our position. And at this point in time, we have been issuing subpoenas to institutions that were involved in the incident. Sa Marso nagi-target nga mamahimong operational ang Cebu Bus Rapid Transit Project matud sa Department of Transportation. Ano ang report ni Nico Sereno? Nalangan man apan hingpit gihapon kining gitutukan. Kini ang gipasalig sa Department of Transportation kabahin sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Atul sa usapang Budget Natin Forum sa National Government, kundi lakip sa namong ang labaw sa departamento pagpakita sa ilang mga programa nga gipatuman o giplano pa. Mato ni Secretary Giovanni Lopez, hapit na makumpleto ang Phase 1 sa proyekto. Meron tayo kasing 97% na completion rate. Meron lang kaming inaayos as to that 3%. Dito na po yung pumapasok yung katanungan ni Sir na kahit paano yung hiccups na maiiwasan namin. Sa Marso gikatakda nga ma-operational na ang Bus Rapid Transit nga mitadla sa 16 kilometros nga dan sa Cebu City. Laing dry run ang himuon. It's more of sabi nga namin tying the loose ends no? Alam niyo po naman po pagdating sa gobyerno, not only pag nakita mo yung proyekto pwede na, kailangan mo kasi itama at itugma sa papeleles. Sa umaabot pa nga phase sa maong proyekto, bukas ang DOTR sa PPP o Private-Public Partnership. Samtang usa sa gitutukan ang mahitabo sa Capitol Station sa BRT. Kahinumduman, nasugdan pagtukod kaniadto apan na miaging administrasyon sa Kapitolyo nakakwestiyon sa lokasyon o posibleng kalapasan sa Heritage Act. Ang gusto po ng World Bank ay sa median pa rin po para ito po ay maging consistent sa international practice ng ating mga BRT. Ngayon po, meron hong existing na mga sanggunian resolutions na pinagbabawal po itong pagkonstruksyon ulit ng Capitol Station kung kaya't ang NHCP po, National Heritage Commission of the Philippines, ay nakikipag-coordinate ngayon sa ating provincial capital kung ano ho ba yung tamang approach dito. National Commission on Heritage sent us a letter and said na that they will depend on us. They want to know our opinion on this one regarding kung ibutang ba sa median, sa center, or sa side ang BRT. We are setting a meeting so that both the legislative and executive branch will meet and we can have a common stand on this one. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gi-deploy ang Modified Community Support Program sa mga lungsod sa San Jorge ug Gandara sa Samar Province. Kini aron mapalig-on ang seguridad ug kalinaw sa maong lugar. Gipanguluhan ang send-off ceremony ni Colonel Oliver Alvior, Deputy Brigade Commander sa 81st Infantry Brigade. Kauban ni Lieutenant Colonel Marks Luther Rosario, Battalion Commander sa 3rd Infantry Battalion. Mga LGUs, Barangay Kapitan ug uban pa. Gisiguro sa Philippine Army nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Samar Province batok sa mga 8 pundok. Sa pagpatuman sa road clearing operations ang mga sudlunungdan sa Talisay City, ang focus na usab sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Giklaro sa ilang hepe Joy Tumulak nga dili exempted sa road clearing ang sudlunong dapit base kini sa memorandum sa Department of Interior and Local Government kun ang paghawan sa dapit sa dan ug pagbalik sa dalan alang sa mga sakyanan ug pedestrian. Dugang ni Tumulak nga ilang gihangyo ang mga manindahay sa sidewalk nga moatras aron makaagi ang mga pedestrian.
Atol sa tigom sa Association of Barangay Council, iyang gipahinumduman ng mga kapitan nga sila ang gitahasan sa paghawan sa mga sudlunon nga lugar sa ilang mga barangay. Modus sa usab sila og report og hulagway sa ilang mga nahimo nga road clearing operation. Ug ang City Toda mutabang lang kung muhangyo ang mga barangay opisyal. Gipaniguro hinuon nga sa dili pa ang paghawan sa iligal nga mga istruktura sa sidewalk, hatagan og notisya ang tag-iya aron sila na mismo unta ang muguba. Apil ang mga structure sa clearing o gagani mo makikita pod may sa DPWH kay lagi doon na po'y ubang mga illegal structures nga naaalong sa National Highway. So mo makikita pod may sa DPWH aron mapangutana pod sila og unsa po'y laing lakang nga ilang pagabuhaton kay mismo sila usa mas nakadawat sa maong memorandum. Dagan sa atong panahon mo pasulabi ang pagkaalimuot sa dakong bahin sa nasud. Tungod kay gawas nga walay amihan, nagpasulabi usab ang easterlies. Mao kini ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Pero posible gihapon kunong mo resulta sa mga kalit nga pag-ulan o localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ubos ang tsansa sa halapad nga pag-uwan sa Central Visayas ug Eastern Visayas. Pero ang ngayang gihapong pangandaman ugaling mukalit ug bundak. Posible usab nga dunay uwan nga masinati sa ubang bahin sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mayong hapon mga kapuso.